Ecoday, Everyday. Ako ay mula sa pangkat 2 at ang buong pangkat 2 ay nais maghatid ng karunungan. Kaya, samahan niyo kami sa talakayang hindi kayo mahihirapan. Ano pang hinihintay niyo? Tara na! Ang lakas paggawa o labor force ay mga taong may edad 15 pataas na may sapat na lakas, kasanayan, majority upang aktibong makilahok sa gawain pamproduksyon ng bansa. Ngunit, hindi kabilang sa lakas paggawa ang mga taong hindi aktibong kalahok sa produksyon. Kahit sila ay may edad 15 pataas, kaya sinasabing hindi lahat ng yamang tao ay maituturing na lakas paggawa. Ang lakas paggawa ay napakahalaga para sa ating ekonomiya. Bakit? Ito ay lumilikha ng mga produkto o nagpoproseso ng hilaw na material para gawing produkto na kakailanganin para sa ating ekonomiya. Alam niyo ba ang tawag sa mga taong gustong magtrabaho pero walang mahanap o mapasukang trabaho? Unemployment. Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho, ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito ay kondisyon kung saan ang mga manggagawa ay walang makita o mapasukang trabaho. Ang unemployment ay may iba't ibang uri at ito ay frictional, cyclical, seasonal, at structural. Ang frictional ay nagaganap kapag ang individual ay lumilipat ng trabaho mula sa ibang trabaho. Bawa, nagtatrabaho ka sa kumpanya ng sabon, tapos lumipat ka sa kumpanya ng shampoo. Cyclical. Ang cyclical ay nagaganap kapag may krisis sa ekonomiya. Ang mga industriya ay nagtatanggal ng mga manggagawa. Sa tingin nyo ang mangyayari kung nalulugi ang isang kumpanya? Hindi sila makakapagsweldo ng ayos, kaya kailangan nilang magtanggal ng empleyado. Iyan ang halimbawa ng cyclical. Seasonal, ito ay nagaganap ang pagkawala ng trabaho bunga ng pagbabago ng panahon at okasyon. Kagaya na lamang ng mga tindero ng mangga, nagkakatrabaho lang sila kapag panahon ng mangga, ngunit kapag hindi, wala silang trabaho. Structural, ito ay nagaganap kapag ang manggagawa ay nawalan ng trabaho bunga ng pagliit ng industriya, sanhi ng makabagong teknolohiya at pagbabago sa panlasa ng mga mamimili. Dito naman, nawawalan ng trabaho ang mga manggagawa dahil sa makabagong teknolohiya. Halimbawa, kapag nagpapak ng produkto, may makina na pwedeng gumawa nito. Alam niyo ba na maaari nating sukatin ang unemployment rate? Ngunit, paano nga ba? Maaari nating gamitin ang formula na ito. Unemployment rate is equals to unemployed divided by labor force times 100. Ang labor force at unemployed ay given na sa table. So, kailangan na lang natin hanapin ang unemployment rate at maaari natin itong sukatin gamit ang formula na ito. So, ang labor force ay 41,901 at ang unemployed naman ay 2,723. So, 2,723 divided by 41,901 is equals to 0.0649. At i-multiply naman natin ito sa 100. Ito ay equal sa 6.5%. So, ang ating unemployment rate ay 6.5%. Dumako naman tayo sa solusyon sa pagtutas ng unemployment at underemployment. Apat na maaring solusyon, ito ang inward-looking fallacy, labor export at paghihikayat sa mga namumuhunan at pagdaragdag ng gastos sa pamahalaan. Sa mga proyekto. Inward-looking fallacy? Ano yun? Ang inward-looking fallacy ay ang import substitution na kailangan upang mapanatili ang mga prosesong pamproduksyon kahit may kinakaharap na problema sa pandaigdig kalakalan. Kailangan linangin ang lokal at pinagkukunan ng mga materyales na paglikha ng produkto ng mga industriya upang makapagtrabaho ng mga manggagawa ay hindi maantala at ganitong paraan ang production
ng bansa ay patuloy na maisasagawa at may iwas ang pagkakaroon ng suliranin sa pagkukonsumo ng tao. Export ang pagbubukas ng pinto para sa mga trabaho ng ating manggagawa sa ibang bansa ay malaking tulong ang ating ekonomiya. Maraming manggagawang Pilipino ang nag-iikayat ng magtrabaho sa ibang bansa bunga ng kakulangan at kawalan ng mapapasukan trabaho sa loob ng bansa. Ay naglalayo magpadala ng mga manggagawa sa ibang bansa. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga bansang may sobrang populasyon at mataas na kawalan ng antas ng trabaho. Paghihikayat sa mga namumuhunan. Ang mga namumuno sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor ay kailangang magaling ng salesman upang mahikayat ang mga namumuhunan o investor sa ating bansa. Ito ay estratehiya kung saan hinihikayat ang mga investor na mag-invest sa isang partikular na proyekto. Karagdag ng gastos ng pamahalaan sa mga proyekto. Kapag malaki ang kakulangan sa trabaho, ang pamahalaan ay may malaking maitutulong upang magkaroon ng trabaho ang mga manggagawa. Malaking tulong ang pamahalaan sa paghahanap ng trabaho sapagkat sila nagdadagdag ng gastos para sa mga makabaling proyekto. Lahat ng bansa ay nagnanais na maging produktibo ang kanilang manggagawa para makatulong sila sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Dahil dito, kailangan nating malaman kung ano nga ba ang mga salik na magiging daan upang maging produktibo ang mga manggagawa. Magiging daan upang maging produktibo ang mga manggagawa ay ang edukasyon, kapital, makabagong teknolohiya, at kalusugan. Edukasyon. Patuloy na nagsisikap ang pamahalaan na mataas ang kalidad ng ating edukasyon para magamit. Halimbawa nito ang RA 1053 Act of Enhancing the Philippine Basic Education System, mas kilala bilang K-12 curriculum. Mas nabibigyang pagpapahalaga ang pag-aaral upang maging mas produktibo ang ating bansa. Mahalagang bigyan pansin ang kasanayan ng isang manggagawa sa mga makinarya pagkat mas mapapabilis nito ang produksyon kaya pinatutunan dito ng pansin ang mga manggagawang mayroong kaalaman sa mga makabagong teknolohiya. Kalusugan ay kayamanan. Ito ang pinakamahalagang salik pagkat kung hindi mo maaalagaan ang iyong kalusugan ay hindi ka magiging produktibo. Hindi sa lahat ng oras nagkakaunawaan ang mga manggagawa at mga pangangasiwaan. Dumarating din ang panahon na nagkakaroon ng alitan sa dalawang panig o nagkakaroon ng alitan sa paggawa at pinapakita nila ito sa iba't ibang paraan. Ang alitan sa paggawa ay may dalawang uri. Ito ay ang alitan sa mga manggagawa at alitan sa mga pangasiwaan. Ang pagkakaroon ng alitan sa mga manggagawa. Number 1, picket. Number 2, welga. Number 3, boycott. Number 4, close shop. Number 5, sabotahe. Picket ay isang paraan ng paghihikayat sa ibang mga manggagawa na lumahok sa welga at sa mga mamili para huwag tangkilikin ang naturang kumpanya. Pagsamantalang pagtigil sa trabaho ng mga manggagawa, sinasagawa ito sa iba't ibang paraan ng nitiisang mga hari. Ito ang pinakamataas na anyo ng pakikibakan ng mga manggagawa. Kapag ang mamili ay pinakikiusapan ng mga manggagawa na huwag bilhin ang mga produkto ng kanilang kumpanya. Halimbawa, may isang empleyado na hinihikayat na huwag bilhin ang produkto ng kanilang kumpanya. Isang paraan ng mga manggagawa na gawing pabor sa union ang pangasiwaan ng mga manggagawa. Kasapi ng union ang nais ng mga welgista na tanggapin sa kanilang kumpanya upang magtrabaho ng madali. Pinakamagandang halimbawa nito ay ang blackmail pagkat gumagawa ito ng pabor na masunod ang kanilang gusto. Ang lihim na paraan na ginagawa ng mga manggagawa na nakakapekto sa produksyon at kumpanya. Halimbawa ay may isang empleyado na sinisira ang isang produkto ng palihim. Ang mga paraan sa pagkakaroon ng alitan sa mga pangasiwaan ay lockout, pagtanggap ng scab, espiya, blacklist, injunction, open shop, at yellow dog contract. Ngunit, ano nga ba ang mga ito? Lockout ang tawag kapag may welgang nagaganap. Isinasara ng pangasiwaan ang kanyang kumpanya upang persahin ang mga manggagawa na itigil ang pagwelga at makipag-ayos sa kanila. Ito naman ang paraan ng mga kumpanya
kung saan isinasara muna nila ang produksyon upang makipag-ceasefire sa mga welgalista. Pagtanggap ng SCAB. Ang pagtanggap ng SCAB ay nangyayari kapag ang mga welgalista ay nagsisimula ng magpikit. Dito, ang mga pangasiwaan ay tumatanggap ng mga manggagawang hindi kasapi ng unyon. Ang mga manggagawang ito ay tinatawag na SCAB or Esquirol. Dahil sila ay pumapasok sa isang kumpanya kahit na may nagaganap na welga. Madalas itong nagkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga manggagawang welgalista at manggagawang SCAB. Espia, ito ang mga tao na nagmamanman sa kilos at galaw ng mga manggagawang kasapi ng unang. Espia ay binabayaran upang magmanman sa kilos at galaw ng mga kasama sa unyon o mga nagwewelga. Sila din ang nagsusumite ng mga kasama sa blacklist. Ano nga ba ang blacklist? Ito ang listahan ng mga manggagawa na malahok sa pagwewelga. Inilalabas ito para makatulong sa ibang kumpanya na iwasan na tanggapin sila. Ang injunction ay utos mula sa hukuman na nagsasabing mali or labag sa batas ang pagwewelga. Ang injunction ay hinihingi ng mga pangasiwaan upang maiwasan ang iba't ibang gawain ng mga welgalista, kagaya na lamang ng pagsira ng ari-arian ng kumpanya. Halimbawa rito, ang isang CEO na nanghihingi ng injunction or utos mula sa hukuman na itigil na ang pagwewelga na ginagawa ng mga welgalista sa kanilang kumpanya. Open shop. Ang open shop ay ginagawa ng mga pangasiwaan kung saan tumatanggap sila ng mga manggagawang hindi kasapi sa unyon. Bakit? Upang hindi matigil ang produksyon kahit na may nagaganap na pagwewelga. Yellow Dog Contract. Ito ay isang kontrata na pinipirmahan ng mga manggagawa bago tanggapin ang trabaho. Ang kontrata ay nagbabawal sa mga manggagawa na sumapi sa unyon. Masasabing ito ay paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Ito naman ang pagpirma ng mga manggagawa sa isang kontrata bago sila tanggapin sa isang trabaho. At ang kontratang ito ay naglalaman na hindi sila pwedeng sumapi sa unyon. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Bago pa man tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko lang ipaalala na believe you can and you're halfway there. Muli, kami ang Pangkat 2.